What's up guys? Shout out mga guys, hali tayo at atin ang silipin ang mga warship ng Taiwan. Ilan sa mga warship dito lamang sa Kaohsiung nakaantabay ng Taiwan. So, hindi naman talaga biro, kahit maliit lang na bansa ang Taiwan ay may mga bagay na ganito. Nakakatuwa lang. Okay? Dito iniikot namin yung port ng Kaohsiung. So, lahat ng mga nandito, so hindi nila itinatago yung mga ganyang bagay. Ayun katulad niyan, warship nila yan. Kagandahan dito, malalaki talaga yung kanilang pang warship, yung pang coast guard. Hindi ka talaga mapapahiya. Tulad niyan yung nakikita niyo na yan, di ba? Yan. Gray ship yan kung tutusin sa atin. Sa tagal-tagal ko na sa Pilipinas, puro dagat ang dinadaanan ko papunta doon sa amin. Hindi pa ako nakakita ng ganyan. Dito minsan lang ako napaikot dito sa lugar na to. Makikita mo talaga na parang nakahanda talaga sila sa lahat ng bagay. Hindi ko lang alam kung may lugar ba sa Pilipinas na papark or pinagdadaungan ang mga yan. Pero dito, ayan di ba? Parang sa kanila hindi siya parang pinagbabawal o prohibited. Talagang ginagawa pa nilang parang tourist spot yung mga ganyang bagay. Yan o di ba? Ang laki talaga. Hindi siya biro. Tingnan nyo. Kahit sabihin pang luma yan, ikita mo yun nakatutok na yung canyon. Ayan ba, nakikita mo sa may plug nila, mayroon dyan yun yung canyon na sa baba na yan. Gaano kalaki yan. Kung tutusin yung mga ganyang bagay, hindi na yan biro. Okay? So sa mga manonood ko, hindi ko naman isa ipinagyayabang. Gusto ko lang rin ipakita sa inyo na ang Taiwan ay hindi naman talaga biro kapag dating sa mga ganong bagay. Tahimik lang sila, maliit lang na bansa kung tutusin. Pero hindi mo rin talaga ma-underestimate ang kanilang kakayanan pagdating sa ganyang bagay. Tulad ng nakikita nyo, ayan di ba? Mga missile yan, yung nakalagay na yun, yung apat na yan sa may gitna. Di ba? Kung yan ay mahina-hinang klase, makikita nyo naman, di ba? Pero hindi siya mahinang klase. Code niya is 1803. Yung kanina na malaki, yung sa unang post ko, yung 1401, malaki na rin yun. At bukod dyan, mayroon pa dyan yun, yung sa unahan yan. Talagang sunod-sunod yung kanilang pang warship yun, kita nyo yun sa kabila na yun. Nakakatuwa silang tingnan. Kung makikita mo, talagang mayroon talaga silang panglaban. Yung hindi kabaga tinatawag na mabubuli. Hindi ka mabubuli-buli kasi nga pandigma pa lang yan. Yan yung nakikita ko. Sa lugar pa lang na Kaohsiung yan, hindi ko pa alam yung kung mayroon ko sa Taipei. Bukod sa Taipei, bukod sa Kaohsiung, ito pantalan pa lang ng Kaohsiung yung nakikita ko na yan. So iba pa rin talaga kapag halimbawa maliit man na bansa, kung maunlad naman talaga katulad niyan, ano pang masasabi mo yan? Kung bangka lang panghabol mo dyan, pwede ba yun? Pangulong, pwede ba yun? Di ba? Hindi naman. Kailangan naman sakay ka sa balsa. Yung balsa, mga sinaunang panahon pa yun. Pero kung halimbawa ganyan, sasaba ka sa ganyan, hindi ka pa ba matatakot? At saka talagang halata mo naman talaga na parang nakahanda sila sa mga mangyayari. Ayun, hindi yan, yan isa pa na yun, sa may dulo na yun. Talagang paikot, makikita mo. Mayroon talaga sila nung mga nakalaan dyan na twistuhan kung saan parang ready to go na talaga, di ba? Nakakatuwa talaga. Masaya ako na isa ako sa napabilang na nasasaksiyan ko talaga yung warship o gray ship ng Taiwan na nakita ko harapan. Kaya sa akin, kaya ko naman na i-share sa mga hindi man makapunta rito, sa mga hindi nila alam na ang Taiwan ay hindi talaga biro. Sabi nga, walang maliit, walang malaki. Kundi sa kanila parang malaki ka man, malaki ka. Pero walang malaking nakakapuwing. Pero nakakahirin. Sila sigurado ko makakapuwing to kahit ganyan lang.
Isipin mo, sa pantalan nila, kalalaking mga barko nandyan. At saka loading sila ng mga langis, tsaka yan mga container truck. Ang gaganda ng mga ano nila, ng mga talagang masasabi mo na upgraded na talaga yung sistema na mayroon sila. Hindi mo talaga matatawaran yung kanilang angkin na pag-unlad na bansa dahil sa mga ganyang sistema. Kasi kung halimbawa man kasi yan guys ay mga ka-standard na hindi yan ganun ka unlad, wala na sigurong pupunta sa Taiwan para makipamasukan o magtrabaho. Kita naman natin marami pa rin, libo-libo pa rin Pilipino pupunta sa Taiwan para masaksiyan. At saka talaga naranasan natin yung alwan talaga kapag ikaw ay nasa Taiwan. Sana sa susunod ganun na rin ang ating bansang Pilipinas.